Uy, may bago kaming merch para sa mga mahilig mag-drawing. We're bringing back Baybayin na isa sa mga OG ng ancient scripts. In collaboration with Lloyd Zapanta, isa sa mga Baybayin gods at type artists dito sa Pinas. Pagsuot mo to, parang nagiging kapartner mo na ang kasaysayan. Make your ancestors proud. I-represent ang atin pero make it aesthetic. Makabayan pero drip. Meron itong 2 colorways, black and white shirt. Available na ito sa Shopee para kaya mo na bumili at the palm of your hands. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plato. Adudu karte! Hi, I'm Alan and welcome to Di Na To Drawing Podcast, episode 65. And today, sobrang interesting nung topic natin. And dahil nga napapanahon na ang MMFF tuwing December 25, ay magkakaroon tayo ng movie review patungkol sa mga movies na napanood na natin. And ang masasabi ko nakakatuwa kasi last year parang ang ganda nung ang ganda nung lineup nung movies na nakita natin nag-level up yung quality, pati yung kumbaga yung depth kung paano mamili yung mga lineup ng films. Ngayong MMFF hindi na siya yung parang dating pangmasa lang or parang kumbaga may lalim na yung mga movies na pinoproduce ngayon. And this year naman sobrang galing din. Ang hirap mamili, kumbaga ang daming interesting films ngayon na naka-line up. And yun yung maganda dun na parang sa sobrang diverse na nung genres, pati yung kumbaga yung output nung this year's MMFF. Parang dito ko natutuwa kasi parang mahihirapan ka mamili dahil nga sobrang medyo nagmahal na nga yung sine. Mapapaisip ka kung ano talaga yung papanoorin mo sa sinihan kasi parang lahat talaga promising And one of the films na napanood namin is yung The Kingdom na pinagbibidahan ni Vic Soto, Piolo Pascual, Sid Lucero, Sue Ramirez and Christine Reyes. So it is directed by Michael Toviera. Bago tayo magtungo sa movie review, and magkakaroon tayo ng deep dive movie review na nagagawa na natin dito sa podcast. So kung titignan nyo, nagkaroon tayo ng movie review about Malyari last year. Yun yata yung first movie review natin na ang ganda rin nung reception ng feedbacks na nakakatuwa na magkakaroon ng ganung mga movies na sa MMFF. And pati nagkaroon tayo ng outside movie review, yung first Netflix zombie film, Filipino film. Meron din tayo yung Arcane, yan, kasama si Kaloy, Deadpool and Wolverine. Yan, yun yung mga na deep dive nating movie. Yun, bago ang lahat, suot ko nga pala ang ating merch ng Di Na To Drawing Podcast. Ayan, gawa ito ni Lloyd Zapanta. Siya yung gumawa nito, Baybayin siya. So, pag binasa nyo, Di Na To Drawing. So, available pa siya sa Shopee. And may mga stock pa, konti na lang. So, yun, si Lloyd Zapanta is parang award-winning Jorn graduate, visual artist, multidisciplinary designer, na kinuha na siya ng collab ng Uniqlo, Nike. And sobrang blessed kami na nakakollab namin si Lloyd Zapanta. Kaya yan, meron pa yung design sa likod. So, yung medyo malaki. Yun. Check nyo na lang yun kasi Baybayin. And kung titignan nyo yung Canva, may Baybayin Cecil doon na font. Siya gumawa nun. Kaya, yun. Ang ganda. Hindi ko sure kung merong ganong part sa film. Yung Baybayin font niya ginamit. Doon sa may konseho ba yun? Or sa Senate. Hindi ko alam kung font niya yung gamit doon. Pero yun, galing. Check nyo yung merch namin. Baybayin. Babaybayin. Yun. Check nyo na lang.
ngayon, siguro mga first 10 minutes, hindi muna ako mag-spoiler. So, ito lang yung parang overview on what are my reactions, what are my expectations, and ano yung naramdaman ko dun sa film. Without spoiling you guys. Kasi, ang gagawin ko ngayon is deep dive. So, may spoiler siya, the later part dito sa ating podcast. So, ang maganda dito, mahaba siya. Sa mga siguro nerd or geek dyan na mahilig mag-deep dive ng mga details, mga scenes, para sa inyo to. Kasi, wala lang, parang ang saya din kasi gumawa ng ganitong movie review na nag-enjoy ka lang na mag-digest or i-separate mo yung mga elements ng film na nagigik out ka, ganun, kumbaga ganun. So, first impressions ko dito sa The Kingdom, no? Sobrang promising nung content and yung theme. Kumbaga yung story and yung plot na parang gusto niyang iparating sa mga tao na what if hindi tayo na-colonize ng mga banyaga. So, walang Spanyol, walang Amerikano, walang Hapon. Yun. So, yung mga ganong influences, ano kaya ang itsura ng Pilipinas? And ito yung tinakel ng The Kingdom. And ito yung parang ini-introduce niya na premise na imaginein natin kung ano ba ang Pilipinas. Paano kaya, no? Pag hindi tayo nasakop, ano kaya yung itsura ng Pilipinas? Kasi 'di ba parang pagtitignan nyo, ang daming ang diverse na nung napasa sa atin mga influences ng Spaniards pa lang 333 years tayong sinakop. So parang dun pa lang ang daming influences. And sila din yung nagpalaganap nung Catholic faith. So may Christianity involved. So hindi pa alam ng mga, hindi ko alam kung anong tawag dun sa Filipinos kasi ang nag-coin ng word ng Pilipinas is sa Spaniards din. So ano kaya yung tawag sa Pilipinas if hindi tayo nasakop ng Spaniards? So, ano kaya yung name niya? So doon pa lang parang mapapaisip ka na. And looking at that trailer, nakita natin dito yung how rich yung culture ng Philippines before pre-colonial time. So parang nakikita mo yung ancestral backgrounds, ancestral clothes, pati yung traditions ba. May babaylan, may anito, tapos siguro may mga lakan. Parang nakita mo yung mga sa trailer to, yung may si Vic Soto, daming tattoo, 'di ba parang ganun talaga dati. Lalo na yung mga datu or yung parang pag mas marami kang tattoo, mas respetado ka nun that time. And makikita mo yung infrastructure parang ibang-iba. Kumbaga wala siyang influence ng European something na architecture or kahit yung western architecture. So, doon pa lang parang nakaka-intriga na, no? And napansin nyo sa trailer is parang may family drama na involved dun sa movie. And ang maganda dito is parang gusto nilang bigyan ng socio-cultural aspect yung movie na makikita mo parang may kaharian, may monarchy, na may hari na si Vic Soto. Tapos, pinamumunuan niya yung buong bansa na malalaman natin yung pangalan mamaya. Then, parang, ang ano lang dito is parang may separation of rich and poor pa rin. Kumbaga, kung papansinin nyo kung babalik kayo sa Hekasi nun, na may mga system, yung parang case system, na may mga hari, datu, may timawa, may alipin sa gigilid. Yung mga ganon, kumbaga, but nandun pa rin yung parang case system. Doon mapapaisip tayo mamaya. Looking at the trailer, kung titignan nyo, makikita nyo yung parang combination ng traditional and yung law enforcements. Pati ano ba itsura nila, 'di ba? Parang kung titignan niyo yung uniform ni Vic Soto, parang kung papansin niyo kasi sa Thailand, may mga ganong suot yung mga monarchs nila. Parang ganun din yung nangyari, parang doon sa trailer, nakita natin na
very traditional. Andun pa rin yung essence of being ancestral natin. And makikita mo talaga um, andun yung parang paniniwala nila na yung pagan religion and paano niya ipagsasama yun, 'di ba, sa government, religion and government, paano mo siya i-intertwine. So doon pa lang ang complex na noon nung sa trailer, kung mapapaisip ka na doon pa lang. And looking at the movie, ito without spoilers pa lang, sobrang brave nila, sobrang daring nila gumawa nung movie kasi sa akin natuwa ako. I know meron siyang parang may mga divided reviews and reactions kung paano na-execute yung movie. So pwede mo siya i-nitpick na may mga ganong instances na may lapses. Pero kung tutuusin, para siyang introduction na bakit tayo hindi gumawa ng ganitong kinds of films na talagang magpupukaw ng patriotism natin. Kumbaga, magbibigay siya ng idea na bigyan natin ng halaga yung kultura natin, yung bansa natin, and on the mindset on having a competent government, fair government. 'Di ba parang ganun yung ma-imagine mo. Ito, to be honest, may mga parts dun sa movie na parang na teary-eyed ako talaga na ang ganda pala talaga, no? Parang kung hindi tayo nasakop, hindi tayo na-colonize, ganito yung pwedeng maging itsura ng Pilipinas. Ganito yung pwedeng maging patakbo sa Pilipinas. Ganito rin parang pwedeng mangyari sa Pilipinas na wala lang, parang may ganong parts, pero may ganong parts din na mapapatanong ka, bakit may ganun pa rin? 'Di ba? Parang 'di ba medyo dapat progressive na tayo. May mga ganong parts, pero yun yung mga pwede ko sabihin. And pwede na tayo mag-deep dive, no? Siguro, ano pa ba? Bago pala muna yun, bigyan natin ng review muna yung mga artista para bago tayo mag-deep dive, makita nyo na yung first insights. So, kung nandito pa kayo, okay lang. Kasi wala pang spoilers to. Sasabihin ko lang yung mga insights ko, honest reviews ko dun mo tayo sa artista. First off, Vic Soto. I think, ang maganda dito is, dahil nga si Vic Soto siya, may certain aspect na pwede siyang panoorin talaga ng tao kasi sikat nga si Vic Soto. And knowing si Vic Soto, sanay na siya sa MMFF, laging blockbuster yung Enteng Kabisote niya dati. And ang maganda dito, nabigyan siya ng new flavor, new refreshing idea na gumanap siya bilang ganito na hindi siya nagpapatawa, seryoso siya. Tapos parang bibigyan siya ng bagong muka na kaya pala ni Vic Soto na gumawa ng ganitong films Why not in the future gumawa siya ng ganito? And yun yung magandang nadulot niya sa film kasi yung mga taong fan ni Vic Soto, pupunta siya, papanoorin siya, and yun yung maganda. And yung message ng film, tsaka yung parang intention ng film, yun yung maganda, mapapasa sa mga tao. Si Vic Soto naman, parang there are some parts na parang parang hari talaga siya. Kumbaga, yun yung nararamdaman ko. Pero there are some parts din na medyo stiff, may ganun siya Medyo hindi ko feel yung facial expressions. Siguro nga dahil hindi nga siya sanay sa ganong type of film na acting kasi first time niya gumawa ng ganitong seryoso. Yun lang masasabi ko, no, may mga parts na stiff siya. May mga parts na medyo dapat ang ganda sana nung emotion pero hindi niya nagawa kasi iba yung parang approach niya. Pero meron times na sobrang ganda kasi parang mararamdaman yung pagkatatay niya dun sa film. Na hari siya, tatay siya. And may mga magandang emotional aspect naman dun. Second is yung Piolo. Wala akong masabi kay Piolo kasi ang galing ni Piolo. Kumbaga, Papa P yun Hindi ko alam kung paano niya, ang galing parang lahat ng projects niya ngayon pinipili niya talaga. Sobrang quality
Sobrang kalidad ng mga projects niya ngayon. And ang masasabi kong galing. Parang isa sa bumuhat talaga ng film din si Piolo. Ang galing, galing talaga ni Piolo. Lalo na sa mga linyahan. Ang ganda. Pag-usapan natin yung linyahan mamaya. Then si Sid Lucero. Yan, galing din ni Sid Lucero. May character siya na, masama ba siya? Mabuti ba siya? O ano yung role niya? Bakit ganun? Parang may binabalak or parang ganun. Mapapaisip ka ng ganun sa first part na, papaganon ka. Ang galing niya umarte kasi talaga. Dalang-dala niya yung pagiging prinsipe niya doon. And si Christine Reyes, maganda yung acting niya ni Christine Reyes. Maganda rin yung role niya as yung parang middle child na affair leader or parang tinitignan lahat ng angles in the government side and para sa masa din. Pero may mga motive doon na parang bakit ganun? Ano yung nangyari? Ba't kailangan mo pagawin yun para lang ma-complete yung ano? Ang daming pong kailangan i-sacrifice. Kumbaga, anong purpose? Kumbaga, may ganong plot holes na mamaya titignan natin. Kasi doon lang ako naanuhan, bakit ganun? Bakit yun lang, parang ang babaw. Kumbaga gan. So, gusto nilang gawing malalim, pero sa akin dating nun, medyo naging mababaw. Si Sue, magaling din. Sobrang natural yung acting niya. And, ewan ko dun sa role niya bilang prinsesa. So, parang, syempre, bata pa siya or ganun. Pero kahit pa paano binibigyan niya ng sense of responsibility, sense of awareness din. Though, medyo, syempre nga, bata pa siya nun. So, yung character niya dapat, medyo ganun lang, mid. Sino pa ba? Siguro yun yung main cast. And, eto, masasabi ko sa film talaga, yung Filipino language is fucking beautiful. Ang ganda ng words ng Filipinos na parang ang sarap maging Pilipino eh. Parang pag binibigkas nila yung mga words nun, yung mga parang balagtasan, kumbaga ang sarap sa tenga pala, talaga. Bakit ganun? Pero naman pala yung ganun eh. Ganun yung palakpakan natin yung mga scriptwriters. Yung script, galing. Sabi ko, mamaya pakita ko sa iyo yung mga quotes. Sabihin ko yung mga quotes na natandaan ko dun sa film. Ang ganda kasi talaga ng delivery nila. So, yun. Dun pa lang sasabi kong ganda nung words natin na ginamit dun. And, sunod is yung prod design. Dito makikita talagang homework talaga yung mga gumawa eh. Kumbaga yung sa damit pa lang nila Vic Soto, yung sa damit ng mga babaylan, yung mga ancestral people, even yung tattoos, even yung mga bracelets, necklaces, pati yung, kumbaga yung castle ba yun? Castle, kaharian pala, tawag. Tama naman. So, yung mga ganun, kumbaga, kahit pa paano nag-world building sila, maganda yung pagkaka-establish nila sa umpisa, pero parang nakulangan ako sa world building. Siguro kung nagkaroon pa siya ng more time or parang more preparation, more budget, siguro kayang-kaya talaga i-pull off eh. And kung talagang naging series to, ang ganda. Ang ganda kasi nung concept talaga. So yun, ang ganda nung yung mga words na yung bagani, mga hindi natin nagagamit. Pati yung mga weapons, yung ano ba tawag doon? Tari ba yun? Yung parang pang ganun. Yung kalis, yung arnis, yung mga ganun. Yung words na bakunawa, na sasabi. Kumbaga, ang dami, sobrang rich nung culture ng Philippines. Pre-colonial time pa lang yun Tapos, dun pa lang ang ganda nung pagkakagawa. May shot na akong favorite dun, yung kay Vic Soto, yung nakaupo siya. Parang Game of Thrones something, yung mga gan. Yung style niya, na naka-Amerikana yata siya na, tapos nakaupo lang siya sa trono. Tapos yung ilaw, ang ganda nun eh. Grabe yung pagpan nun, yung papalayo siya. Ang ganda nun, sabi ko. Galing. So, yun. Siguro tapos na tayo dun, no? Pwede na tayong papunta dun sa
sa ating deep dive. So kung nandito pa kayo, siguro spoilers ahead, warning na to. And kung nandito pa kayo, yari kayo. Kasi sinabi ko na yan kanina, may spoilers dito sa deep dive kasi nga hihimayin natin yung mga eksena, yung mga thoughts natin na nakita dito sa film. First off, kung papansinin nyo yung poster, papakita ko dito. Ayan. Sobrang solid ng poster, di ba? Parang ang ganda ng pagkakagawa. Yan, shoutout kay Sir Justin Besana. Sana talaga mag-guest namin siya dito sa podcast. Sobrang lodi yan. Ang ganda ng mga posters na ginagawa niya. As in, sobrang quality. Quality talaga. Pang Hollywood yung designs niya. Sana talaga one day mag-guest namin to sa podcast. And yun. Yun muna, parang credits din sa mga gumagawa ng ganito, yung marketing, yung design, yung posters. Ang laking bagay niyan eh. So, doon pa lang, mapupuka ko na yung attention mo. So, first scene pa lang ng The Kingdom. Dito ako parang medyo parang naiyak ako dun eh, sa first scene pa lang. Kasi yung first scene is, nasa karagatan, tas may mga nangingisdang, Malayans ba tawag doon? Ito pala, ang tawag doon sa Philippines na doon sa movie is Malaya. Ang ganda, parang free. Walang walang sumakop, walang umusig, 'di ba? Parang ganoon. Ang ganda ng word na Malaya. So, yun, may mga nangingisda sa karagatan ng Malaya. And may dumating doon na parang, hindi ko alam kung parang metaphor siya ng Chinese Coast Guard na bangka. Tapos pinapaalis niya, binubuli niya yung mga, parang yung mga Pilipino doon. Malayans ba tawag doon? So yung mga tao doon na nangingisda sa ating teritoryo, sa ating mga dagat. So dumating yung parang Chinese Coast Guard. Parang gusto nilang paalisin. Then ang maganda dito, first part pa lang, may dumating na malaking barko, Malayan Coast Guard. Yun, siguro Malaya kasi yung na talagang dinefend niya yung mga mangingisda. Talagang pinalayas niya yung Chinese, hindi ko alam kung Chinese Coast Guards yun. Basta parang metaphor. Pinalayas niya, grabe. Sa amin to eh. Bakit kayo nandito, di ba? May right kami, mangisda dito, sa amin to. Wala kami dapat takot na mangisda dito kasi sa aming teritoryo to. Ang ganda, dun pa lang, sabi ko, dun ko na agad mapapa-what if eh. What if ganun katapang yung ating Navy? Ganun kalakas yung ating sandatahang pandagat, di ba? Kumbaga may laban tayo sa mga ganun na kaya natin pumalag. Wala, doon pa lang eh, sabi ko ang ganda. Sana ganito yung Pilipinas. Hindi tayo binubuli, hindi tayo binobomba ng tubig. Ganun pa lang, sabi ko, yung ganda na nung premise. Sabi ko ang ganda, panimula nila. Then, ayun, papunta na tayo sa parang world building. Pinakita yung parang kaharian ng Malaya na pinamumunuan ni Vic Soto na isang lakan, isang hari. Tapos nahati yung parang united yung Malaya, yung Philippines na may 3 parts na parang malalaking island pero united siya na under the monarchy rule of Vic Soto, si Makisig Nandula na tinatawag na Lusong, yung Luzon, Bisaya, yung Visayas, and Mindanaoan, yung Mindanao. So, ang ganda nung may ganong part siya. And yung world building, mapapaisip ka ano nga ba itsura ng Pilipinas kung wala tayong influence ng Spaniards, ng mga Americans, or parang di tayo nasakop? Ano kaya itsura nung mga kaharian natin, yung castles natin, yung mga bahay, mga ancestral houses natin? And I think meron siyang representation, di ko sure kung sa Visayas o Mindanao, yung parang medyo pataas yung mga bubong. Makikita mo yung resemblance niya sa Thailand or Indonesia, pero hindi siya ganun ka close na, hindi siya ganun
katulad. Basta may mga ganong, yung tignan nyo yung parang naging podcast episode namin kila Balay Kasamtangan. Meron silang parang neo-folk design. Parang ganun yung na-imagine ko nun eh. And ang masasabi ko pala dito, kung si El, yung nag-guest natin dito, yung pinag-usapan namin yung Philippine mythology, feeling ko tuwang-tuwa siya dito sa film. Kasi, sobrang pwede ka mag-geek out sa details eh. Ang daming pwedeng alam ko yan. Alam ko yan. Mga ganun eh. Mapapaganon ka eh. So, yung world building, ang masasabi ko, sa first part is, okay siya eh. Hindi ko sure bakit ano nangyari sa world building nung second part. Kasi parang ang ganda na nung nung parang establishing nung mga yung may castle. Kung kaya natin gumawa ng castle, bakit yun lang? Kumbaga, kung titignan niyo yung Thailand, ang daming temple, ang lalaki. Yun, ang mga hindi na colonized na countries like Japan, Korea, Thailand. Kung titignan niyo yung mga infrastructures nila parang ang lalaki. Bakit? Siguro dahil nga sa budget, sa CGI, anong hirap gawin yun. Siguro dahil doon lang ako nakulangan. Pero kung nagkaroon pa yan ng time, feeling ko kayang-kaya nila i-pull off yun. Or kaya nila ipakita yung ganong infrastructures na medyo malalaki, na medyo may imagine mo, parang iniisip ko nga parang Wakanda eh. Yung datingan nung Hindi naman sobrang advanced like Wakanda. Parang Wakanda, kumbaga, andun yung art, culture, technology, progression, innovation. Diba, kumbaga, andun lahat eh. Parang kayang-kaya niya mag-coexist. Parang sa Japan, may nature, may innovation, may technology. Yet, ang ganda pa rin. Ang ganda ng nature. Kumbaga, siguro nga dahil budget constraints, time constraints, hirap gawin nun. Kaya, okay pa rin ako. Saludo pa rin ako sa kanila. Ayun. Naalala ko pala, yung parang may open letter si Lord De Vera kay Vic Soto. Natuwa lang, parang natupad na siya. Natupad na siya. Kasi parang 10 years ago pa yata yun. Sa book na It's Crazy Little Planets ba yun? Ni Lord De Vera. Parang binigyan niya ng open letter si Vic Soto yata or tsaka si Vice Ganda na gumawa ng na may sense na film. Hindi lang yung Enteng Cabisote, hindi lang yung Private Benjamin. Yung parang, kumbaga, dapat may bigat, may depth, may meaning, may social relevance. Ayun, ang ganda. Nasagot siya ngayon. Tagal, di ba? Parang sinasabi niya, yun kasi yung era nung panahon ng MMFF na, ito na naman, puro Enteng Cabisote, shake, rattle, and roll na naman. Mga ganito na. Si Vice tsaka si Vic na naman, tas ganito na naman yung film. Wala bang bago? Kumbaga, sayang yung time na parang isi-celebrate mo yung Filipino film na dapat may quality. So, yun. Nakita dito sa yung open letter ni Lord De Vera na, yun, what if gumawa si Vic Soto ng parang kay Charlie Chaplin na may social relevance, may political theme, mga ganyan. Kumbaga, kahit papaano dito sa Kingdom, nagawa niya. 'Di ba? Parang yung theme niya ngayon, seryoso, hindi siya nagpapatawa. And galing, nasagot yung 10-year open letter ni Lord De Vera. Wala lang, nasingit ko lang. And, parang dito sa film, it's more like a family drama than the socio-political issues. Yung una kasi, first part, parang inopen na nila eh. Inopen na nila yung ganitong issue eh. Na bakit may division pa rin sa magsasaka, sa mga mahihirap, sa mga working class, sa mga mayayaman, na parang ba't payaman sila ng payaman? Ano yung pwede nating gawing solusyon? Kumbaga magkaroon ng yung gap nila between rich and poor, kahit pa paano malesen. And dito ako na kasi bakit ganon? Kumbaga dapat, kung titignan nyo,
hindi tayo nasakop, hindi tayo na nagalaw ng ibang bansa. Dapat medyo progressive tayo eh. Dapat medyo kahit papaano na ano natin eh, naging flexible yung magiging hierarchy, kumbaga naging flexible din yung magiging kahit papaano yung gap ba, yung kumbaga naging flexible yung rights, yung parang improvement sa society na hindi lang parang yung mayaman lang talaga, yung mahirap talaga kahit isang tuka pa rin. Na bakit ganun? Bakit ganun? Kala ko ba dapat di tayo nasakop, dapat medyo pinahalagahan natin yung isa't isa, parang kapwa Pilipino, kumbaga kapwa mamamayan. Dapat doon tayo eh. Dapat for the betterment tayo. Na ano lang ako kasi yung kay Piolo Pascual, yung scene na may landlord, ganun. Bakit ganun? May ganun pa na 'di ba dapat pag progressive ka kahit papaano yung mga magsasaka mo nabigyan ng importance dahil sila nga yung bubuhay ng economy. Dahil naisip ko noon pagka yung Pilipinas hindi siya nasakop, magiging ano tayo eh, parang best importer ng rice, ng mga farm crops, yung mga ganun, 'di ba? Feeling ko may utilize natin yung nature natin kasi yun yung advantage natin eh. And yun lang, parang sabi ko bakit ganun? Di pa rin siya na-solve dun sa ano. Parang um, bumalik pa rin tayo sa makalumang ways. And ang maganda dito, nakakatuwa, parang ang taas ng literacy rate regardless dun sa ano. Kasi biruin mo, meron dun si Wigan. Wigan ba? Wigan sa Marvel ba? Wigan. Yung isa siyang tiwalag. So, rebelde na ano. Against siya dun sa government ruling. Ang galing. Kaya niya mag-straight English na dito kasi ano eh, makikita mo rin na parang sobrang ano siya eh, parang well-educated ba yung mga tao. Kasi galing, parang 'di ba dati parang napapansin mo lahat ng halos ng tao nag-i-English noon. Na lahat din halos talagang nagbabasa. Kumbaga, ganun ba yun? Ganun ba yung mga tao noon? Or ganun ba ang Pilipinas kung hindi tayo nasakop? Mas matutuunan ba natin ng pansin yung educational system? Eh, natuwa lang ako din kasi nag-i-English talaga sila. Hindi ko siya inaano kasi minsan yung iba na off, bakit nagtataglish sila? And sa akin naman, okay siya if utilized ng maayos. 'Di ba? Parang it's a sign of progress din and flexibility sa country. Kung kaya niyo mag foreign language and alam niyo rin magsalita ng sariling atin. Yun yung maganda doon sa akin. Sa akin And ito pa, if we are not colonized by other countries, iniisip ko dapat para tayong Japan, para tayong Korea, Thailand, yung kumbaga yung baybayin na retain natin. Although ginamit nila yon, although may mga ganun siyang aspect, pero paano kaya Yun din iniisip ko eh. Kung hindi tayo nasakop, wala tayong ganung Feeling ko yung baybayin na retain natin hanggang ngayon. Yung mga nakasulat na text dyan ngayon, puro baybayin. Feeling ko ganun eh. Kasi parang may halo pa rin siyang colonialism. Bakit may letters ng Wala lang, naisip ko lang. Pero, lang yun, nitpick lang. Pero, galing pa rin naman. Ayun pa. Ito yung natuwa din ako kasi sa ancestral beliefs, yung may mga anito, diwata, yung sinasamba natin yung mga Diyos-Diyosan. Kasi before pa nung ganun talaga eh. Pagans yung tao dito, 'di ba? Parang ang dami nating Diyos sa hangin, Diyos sa lupa, Diyos sa dagat. May mga ganun eh. Kaya may mga bathala, si Bulan, siya yata yung Diyos ng underworld. Hindi ko sure. Basta wag niyo akong i-ano doon. Wag niyo akong i-quote doon. Basta 'yon. Doon parang
yung sa ancestral beliefs, natuwa ako kasi meron sa government system nila, andito yung hari, andito yung militar, yung generals, andito yung prinsipe, prinsipe, namatay kasi yung reyna yung parang si Yula Valdez namatay doon. Before pa nung movie, namatay siya nung sinilang si Sue Ramirez. Andito yung prinsesa, andito rin yung meron silang parang yung advisor is yung babaylan, yung parang naging nila, parang di ko alam speaker of the house ba yun or something. Parang yun yung naging nila, yung babaylan. Siya yung nagpe-predict ng kung ano mangyayari, ano yung hulaan niya, kung ano yung pwedeng gawin ng hari para mag-prosper pa yung kaharian. Kumbaga, ang kulang isipin, no, babaylan yung nag-a-advise sa hari na ano yung gagawin, ang galing lang mag-integrate ng ganun. Pati yung pag nanguhula siya, may buto, may bigas. Ang galing nun. Galing. Pati yung damit nila, yung mga suot nilang damit, yung mga woven clothes nila, ang ganda nung pagkakagawa, ang ganda. Yun, parang na-keep nila yung ganun. And dito maglalaban yung dito maglalaban yung religion versus law, tapos yung tradition versus progression. Yun din yung tinakil nung movie na hanggang ngayon ba dapat sabi nila, parang may part doon na hanggang ngayon ba dapat papangatawanan tong tradisyon na to? Pwede naman tayo mag-move forward sobrang backward na nito bakit ginagawa pa natin? Kinikip pa rin natin yung tradition. Pwede naman natin i-move forward na Parang may ganun silang battle dun sa movie, no? Yung sa progression. May part kasi doon, mamaya sabihin natin. Then yun, may part din sa movie na kung siguro yung ibang tao nagtataka, bakit walang tikbalang, bakit walang kapre, bakit wala yung mga parang hindi ko alam yung salakot ba or mga ganun. Hindi ko alam kung influensya yung salakot, influensya ng Spaniards. Pero yung tikbalang, kapre, aswang, mga Spanyol yan nagturo sa atin yan So walang ganun. Wala pang ganun noon sa pre-colonial times. And ang kulang panakot nila yung Bakunawa. Yung bis na dati alam ko pantakot nila may tikbalang dyan or may aswang dyan. Doon Bakunawa yung pangtakot nila. Ang kulang nung detail na yun. Actually, madaming details doon na pwede nilang ang dami nilang sinamang details noon. Sobrang ang hirap nung job para ma-pull off yung ganito. Kasi it's either ma-pull off mo yung ganitong theme or talagang pag nagawa mo siyang magiging mapangit siya, magiging corny siya. And masasabi ko rin may some parts dito na parang teleserye part na cinematography, lalo yung fight scenes. Sabi ko, bakit ganun? Dahil ba sobrang stiff, sobrang lifeless, lalo yung nandun siya sa may tawag dito yung kay Wigan sa may mga rebelde. Yung fight scenes doon parang ang lamya. Considering matanda na si Vic Soto pero yung ibang bakit ang lamya yung fight scenes, parang anong nangyari sa cinematog, parang ang gulo. Wala lang, dun lang na ko sa fight scenes, kahit yung dun sa last. And kahit papaano okay pa rin ako sa ni Vic Soto na ang galing, naggawa niya pa 70 years old na yun. Paano pa yung pero yun nga yung fight scenes, sobrang stiff. Pero si Piolo, ang galing ni Piolo. Ang galing nung pag-portray niya sa character niya. Ito, isa pa sa naisip ko. Ang weird lang kasi may part na sa movie yung sa pagkukuha na ng heir or yung parang magiging sunod na mamumuno dito sa kaharian ng Malaya, yung pagpili kay Sue Ramirez. Na lang ako, bakit kailangan pa makipagkasal sa Thai? Bakit tayo merong
relationship sa Thailand na anong kailangan, anong point, bakit tayo makikipag sanib parang family to family, parang kingdom to kingdom. And kala ko ba parang ano tayo, medyo superior country na nun. Yun yung parang pinoportray nila sa umpisa pa lang. Bakit kailangan ipakasal pa tayo sa Thai? Hindi ba natin kayang tumayo ng sarili? Wala, na-weirdohan lang ako doon. Or, weird lang. Kasi, hindi ko alam bakit ginawang plot pa yon. Or para lang siguro makidnap si Sue Ramirez, di ba? Pero weird. Tsaka parang may pinoint out doon si Christine Reyes na nagmahal lang ako, kaya ayoko magpakasal dyan sa banyaga na Thai. Ayoko maging alipin yan, maging sunod-sunod. So, ibig sabihin, mas malakas yung Thai sa atin nun. Kung hindi tayo nasakop. Parang yun yung pinapalabas nila. Ito pa, naisip ko, kung hindi ba tayo nasakop, tayo ba'y mananakop? Do we invade countries? Do we invade parang yung mga neighbor countries natin? Kumbaga, may ganun ba tayong instances? Kung magkakaroon ba tayo ng superiority complex? Kasi kung papansinin nyo, yung mga nanakop na bansa like Portuguese, Spaniards, America, Japanese, Chinese, Korea, iniisip nila, we're the parang superior race. Mababa kayo sa amin. Kumbaga ganun 'di ba? White supremacist, kaya nga na-invento yung ganung word. Parang ganun ba tayo? Parang pagka naging di tayo nasakop. Wala, kami yung magandang race. Wala kayong kwenta. Sasakupin namin kayo. May ganun kaya? Parang napaisip ako And kung sino yung unang sasakupin natin? Sino yung mga bansang parang i-colonize natin? Tayo ba yung magiging colonizer? Ang weird, no? Kaya yun nung kung di tayo nasakop. Tayo na yung nanganakop. Or, ewan ko, tayo ba mga abuso tayo? Hindi ko sure. Hindi natin alam kasi hindi siya nangyari. What if lang? So, yun yung mga naisip ko pa na kung hindi tayo nasakop, no? Tayo ba mananakop? Tapos, naisip ko sa movie, kung kaya nilang gawin yung parang nakip nila yung tradisyon, ganun ba yun? Kaya nila nakip yung tradisyon, hindi siya nag-progress masyado when it comes to innovation, technology. And nawirduhan lang ako kasi bakit hindi ko sure kung yung sa jeepney kasi na off lang ako. Siguro dapat kung tayo yung sariling bansa, siguro dapat may car manufacturing tayo, may itsura tayo ng sariling sasakyan. Kumbaga nakagawa tayo ng sariling itsura. Ang hirap din kasi mag-effort dun, ilang segundo lang gagawin yun tapos papakita mo dun sa film. Siguro budget constraints na rin. Siguro nag-design sila ng sasakyan na sarili pero siguro nga mahal masyado. Yan mga napapaisip ako, may car manufacturer na tayo na sarili. Siguro ano kayang brand ng sasakyan yung pwede nating i-showcase. Sabi ko, iniisip ko rin, ganun ba ka-backward yung technology noon? Kasi nakikita ko yung TV nila, parang di pa flat screen, di pa smart TV. Yung cameras nila parang makaluma. Ganun ba ka-backward yung Pilipinas pag di sila nasakop? Yun siguro yung advantage ng nasakop, na nagiging advanced din yung technology natin. Wala lang, mga napapatanong lang ako kasi dun sa film kasi parang ang luluma Then, ito nga, ito yung socio-political issue, yung ang ganda nun, sabi ko, merong scene dun sa Senado ba yun or Congress, yung mga officials dun, mapapaano ka na lang what if ganito yung, ganito yung hearing natin, sobrang professional, sobrang objective, sobrang smart ng mga tao, kumbaga pinag-iisipan talaga nila kung sino yung magbe-benefit. Kung magbe-benefit ba yung both government and yung masa or magbe-benefit lang yung mga businessman, 'di ba? Kumbaga
ang smart lang sana, no? Sana ganun ka-competent yung government officials natin na fair, competent, and kind. As in, mapapaano ka sana all. Sana all. Ganun yung, yung government natin. Na nakikita mo parang hindi siya corrupt. Hindi siya corrupt na ano. Kumbaga yung agendas nakikita agad, dinidiretsa na agad na, oy, mali yan, ganito. Isipin mo naman yung mga tao sa laylayan. Sana ganun. Pero, ang weird lang din, yung contrast is, pinaglalaban mo yung masa, pero bakit may ganun pa din? Bakit sobrang hirap pa rin nila? Kumbaga, ba't hindi sila nakakabangon? Yung probinsya, mukhang probinsya talaga. Ang naisip ko kasi sa progressive country, like, pagpupunta ko sa Japan, Korea, or even Thailand, kahit pa paano yung Thailand, pag pumunta ka sa mga malalayong lugar nila, kahit pa paano may, commercial side na sobrang progressive. Hindi ko sa Japan kasi grabe, pag pumunta ka sa Japan, kahit sobrang layo mo na, ang ganda pa rin eh. Talaga may opportunities yung tao to live, tapos hindi sila naghihirap. Kumbaga, hindi sila isang tuka. Ayun lang, parang bakit ganun? Hindi pa siya nagawa. Yun yung inner struggles, and yun yung pinaglalaban ng mga mamamayan ng Malaya. Ipasok na rin natin yung isa. Yung kay Piolo, na isang tinatwa. Tinatwa is, wala siyang tatak, wala siyang tato, wala siyang marka. Ang ibig sabihin nun is banished or parang dishonored. Para siyang outcast. Ganun siya kababa. And parang wala kang makukuwang posisyon, wala kang magiging parang responsibility, sobrang baba mo tignan. Ganun. Na may part dun sa film na bibili lang siya ng gas ng kanyang parang tractor. Ayaw siya pagbilan kasi dishonorable daw siya. Dahil wala siyang tattoo. Ang galing ng contrast, no? Dati, kung ganun yung mangyayari, dapat may tattoo ka para maging honorable ka. Na respetado ka. Baliktad, no? Ngayon, dapat parang, pag may tattoo ka dito, addict ka. Ganun no? Palamunin ka or salot ka sa lipunan. Pero pag malinis ka, mabait ka. Ganun, wala kang tattoo, mabait ka. Pero doon baliktad Pag may tattoo ka, honorable ka, kumbaga, pwede kang galangin. Pag wala kang tattoo, wala kang kwenta. Ang weird lang no? May ganun. So, si Piolo, tinatwa, isang farmer. Na ano lang din ako, bakit ganun? Pwede na tayo mag fast forward na sa lahat ng ginawa niya, sinakripisyo niya buhay niya, inalay niya yung buhay niya, naniligtas niya si Sue dun sa mga kidnappers. Hindi siya, ang dami niyang nasakripisyo, ang dami namatay. Si Isa Calzado, yung anak niya, namatay dahil sa mga bagani na nagpapanggap na rebelde. Kumbaga, doon pa lang parang, tapos yung binigay lang sa kanya yung Bakunawa bracelet na ang ganda nung representation nun. As in, sobrang ganda nung scene nila ni Vic Soto nun. Pero after nun, sabi ko, ba't ganun? Niligtas mo na lahat yung prinsesa, ba't nasa probinsya ka, tas parang naghihirap pa rin siya? Sabi ko, ba't ganun? Wala bang reward yun? Di ko naman inano na pera lang yung ano. Pero bakit ganun? Hindi man lang in-uplift yung village niya, hindi man lang prinogress yung ano, hindi man lang binigyan siya ng parang posisyon or what. Ang weird lang nun, nung time, yung part na yun. Pero, ang ganda nung scene nung kay Vic Soto tsaka kay Piolo. Pwede ko basahin Sinulat ko yun yung quote dito, ako parang sabi ko, sobrang ganda ng language ng Filipino na nagsagutan sila ng kanya-kanyang saloobin. Oo, gumagaya. Nagsagutan sila, nagbigayan sila ng linya. Ang ganda nito. Ito yung
yung nakulong si Piolo kasi parang sinabi ni Christine Reyes, pinagkamalan siya yung kidnapper. Tapos siya yung kinulong. Then, tapos hinamon niya ng, ano ba yan? Batas ng ang tawag dito. Basta law of parang tunggalian na parang ihamunin mo yung isang tao na trial by combat to sa Game of Thrones eh. Parang naging Tyrion si si Piolo na ano ba naman ako, isa akong alikabok para sa paano yung mga Diyos. Kumbaga ano pa yung salubin ko, alam kong talo ko agad sa inyo. Kumbaga walang justice dito, walang hustisya dito, alam kong talo ko kahit anong sabihin ko. Kasi isa lang akong alikabok. Lakas maka Tyrion Lannister yun eh. Pero yun, parang inano niya is trial by combat na kung manalo ka sa labanan na yon, magiging malaya ka regardless kung ano yung kaso mo, parang ganun. May ganun palang tradisyon na kinip din nila na pwede mo siyang gamitin para rin mabawalang sala ka or yun talaga yung maghuhusga talaga is yung skill mo and yung faith mo sa yun yung ano parang nangyari doon. Then dun sa kulungan scene, yung pinuntahan ni Vic Soto si Piolo Pascual. Ang ganda nito eh. Kasi parang nabigyan siya ng hint na inosente si Piolo. Tapos pinuntahan niya si Piolo na nagpapasalamat siya kay Piolo na niligtas niya si Sue, si Luwalhati, hindi siya napahamak, niligtas niya yung buhay. Nagpapasalamat siya doon. Nakita ni Piolo na parang kinonfront niya si Vic Soto. Ikaw pumatay sa tatay ko eh. Kasi yung tatay niya is Royal Guard. Siya yung parang kanang kamay naman ni Vic Soto nun. And na-reveal dito kung bakit niya pinatay yung tatay ni Piolo. Sa isip-isip ni Piolo nung bata siya, sobrang sama ni Vic Soto. Bakit niya pinatay yung tatay niya? Walang kamalay-malay. Walang kasalanan. Ang kasalanan niya lang, dinefend niya yung si Vic Soto sa kapatid niya. And ang galing kasi may paniniwala, na-integrate nila to eh. Ang paniniwala nila sa mga raja or parang lakan na may dugong Diyos. Kumbaga sobrang sacred niya na once nasaktan mo siya, nasugatan mo siya, sobrang punishable by death yung crime na ganun. Ang galing, na-integrate nila yun. And masasabi ko dito yung gumanap kay Vic Soto, si Cedric Juan. Ang galing. Parang 1 minute lang yun. Hindi nga siya nag-dialogue eh. Parang sumigaw-sigaw lang. Parang umiiyak-iyak siya. Parang nire-regret niya yung gagawin niya dun sa tatay ni Piolo. And yung nangyari kasi is nagkaroon ng away yung si Vic Soto tsaka yung kapatid niya. Tapos muntik na siyang papatayin nung kapatid niya. Dinefend siya nung tatay ni Piolo. Tapos nasugatan niya lang dito sa shoulder yung kapatid ni Vic Soto. And once na parang nagawa mo yun, masamang crime na yun. Sobrang punishable by death. Makikita mo dun kay Cedric Juan nun. Ayaw niyang gawin yun eh. Pero wala siyang choice. Kasi yun yung tradisyon, yun yung beliefs nila na kailangan ipakita mo yung justice na hindi naman talaga justice. Kumbaga, susundin mo yung law. Ganun sila kamasunurin sa batas nila na binigay. Na kahit hindi siya tama, hindi siya fair, gagawin nila kasi out of tradition. Tapos, ang galing umarte. Parang nung sinaksak niya yung tatay ni Piolo, sobrang ramdam mo yung regret ni Cedric Juan doon sa scene. Sobrang MVP nun noon nalaman ni Piolo na hindi pala siya ganun kasama, hindi pala siya ganun ka-ruthless kasi yun lang yung nakita niyang side, di niya alam na yung side ni Vic Soto eh. And sobrang pinagsisisihan niya yun. Hindi niya sinasadya.
And ang weird lang talaga, grabe. Di ba tatuan yung tatay ni Piolo? Siya hindi na naging parang naging banished na siya. Nakakalungkot lang. Yung may mga ganung part talaga. Na feeling ko may nangyayari dito sa ating estado ng Pilipinas na may mga injustices talaga na hindi siya fair. Bakit ganun? Tapos, ito yung sagutan nila na gusto ring ihain ni Piolo. Na bakit kami dito sa may hirap? Lagi kayo lang yung mayaman, kayo lang yung masaya. Bakit? Pati yung, kumbaga, Diyos kayo Bakit ano ba naman yung spare mo yung tatay ko? Wala nang, parang kumbaga, yun na nga lang diligtas ka pa, bakit di mo i-consider? Yun, parang may sinagot pa dito si Piolo na ito yung quote. Mahirap makita ang katwiran kapag nasa ibaba. Ay, si Vic Soto pala to. Sabi ni Vic Soto, mahirap makita ang katwiran kapag nasa baba. So parang hindi mo makikita yung conflict within the higher ups. Kung ginawa mong parang nagbigay ka ng parang slight palugit, ibig sabihin hindi mo ino-honor yung ganito. And sabi naman ni Piolo, at mahirap makita ang katotohanan pag nasa itaas. Grabe. Ang ganda ng palitan na yun. Sabi ko, oh shit. Sa sobrang out of touch mo na sa reality sa baba, hindi mo na nakikita yung nangyayari. Ang dami rin palang nagdudusa, ang dami nagsasuffer. So, yun yung parang struggle din nung parang government system nila, yung case system, na gusto nilang isolve, na hindi ko alam bakit di nila na-solve. Wala rin na-solve sa buong movie. Kumbaga, ano nangyari? Kumbaga, ano yung nangyari sa ganun? Anong ginawa nilang move para ma-solve yung ganung problem na yung division nga, yung gap, sobrang laki. Wala lang, di ko alam. Ang ganda nung sagutan pero ewan ko, di na pinakita sa later part ng film. So, ewan ko kung may gagawin pa silang part 2 or what. Pero sana kung gagawa sila part 2, gawin nilang series or pwede ring ibang director. Gawin nila yung parang, di ba sa ibang, kada episode, iba-ibang director yung gumagawa. Why not gawin nila yun? Tapos, talagang paggastusan nila ng budget. Ilagay na sa Netflix or Prime or HBO. Feeling ko ang ganda nun. Yun yung ko parang inisip ko dun sa film. Ito pa, sabi ko, ang weird lang. Hindi ko nasama sa umpisa. 'Di ba nga ikakasal na si Sue, si Luwalhati. Sobrang high regard siya, sobrang VIP siya na dapat lahat ng nakapaligid is security, talagang wala makaka-bypass. Dapat kunwari naubos man lang yung first line of defense, meron agad susunod. Kumbaga sabi ko, nakidnap na lahat-lahat, namatay na yung mga sundalo. Wala man lang nagtimbre kila Vic Soto, na nakidnap na pala yung nakidnap na pala yung kapatid nila, yung anak niya. Wala, may cellphone naman. Sabi ko, ba't wala bang cellphone? Wala bang tumawag? And alam naman natin nung talaga si Christine Reyes, yung may pakana. Pero ang weird naman, sabi ko, ang konti naman nun. Royal family kayo, dapat medyo mahigpit yun And dapat yung dun pa lang sa tulay, daming tao, kasi anticipated siya. Wala. Kulangan lang ako sa sense of urgency and emergency nun. Ganun lang pala kadali manghidnap ng prinsesa. Ang weird Tapos, nung papunta sa probinsya, parang dala-dala lang siya ng 3 tao na parang hindi ko alam kung bagani sila. Ang weird Ganun ba ka-lenient yung security? Wala bang warehouse? Mga ganun. Warehouse talaga. Yun yung pinaka-weird Anong sense? Parang walang sense. Kumbaga yung prinsesa yung kinidnap mo, dapat medyo mahigpit ka. Medyo nag-iingat ka. Hindi ka dapat matakasan. Hindi ba?
ito pa, yung mga, isa sa mga plot holes or parang napapa-question ako. Ah, ang ganda nung, ang ganda nung, tawag dito, ang ganda nung iniisip ni Christine Reyes kung bakit ayaw niya mamuno si Sid Lucero, tapos ayaw niya mamuno si Sue Ramirez. Ayaw niya maging parang, kasi ayaw niyang maging, yun nga, ayaw niya mamuno si Sue Ramirez. Kasi parang ayaw niya maging tuta ng Thailand. Gusto niya talagang full, full control yung bansa na Malaya. Tapos ayaw niya maging Iron Fist pag si Sid Lucero yung pumalit. Ang weird lang, bakit kailangan ba dumating dun sa point na papatayin mo yung kapatid mo, mapapapatay mo yung tatay mo, yung hari mismo, para lang makaupo ka? Hindi ko sure bakit hindi ba niya pwedeng i-address sa tatay niya, sa hari, kila Sid Lucero, kung ganun ka-progressive sila mag-isip. Medyo sa akin off yun eh. Ganun ba kababaw yung motive na, or pride or ego na kailangan ako yung mamuno para ganito mangyari. Hindi ko sure kung remorse yun eh. Yung sinabi niya, wala na sa akin, magko-congratulate, wala na si kuya, wala na si tatay. Kumbaga, ba't mo pinapatay? Kumbaga, ganun ba ka bigat, ganun ba ka, desire mo, na kailangan mo yung mamatay? And well, drama siya. Mas naging family drama siya more than the socio-political issues yung film. Ang weird din, yung sa Babaylan, ano yung motive niya? Dahil same sila na motive ni Christine Reyes na ayaw nilang, hindi ko sure eh, parang hindi ko rin alam. Parang hindi ko rin, ganun ba kababaw yung nila? Yung motive nila, motivation nila, kung bakit gusto nila sila yung mamuno. Nakulangan lang ako dun kasi parang sobrang babaw. Hindi siya ganun kabigat ba. Anyway, yun, parang inisip ko, maganda pa rin naman yung film. Sobrang gandang move to. Sinabi ko nga sa una, medyo, siguro iniisip nila hindi right choice si Vic Soto. May point naman, kasi parang dapat kahit pa paano may set of emotions yung mukha mo. Set of intonations yung delivery ng lines. Kasi siya talaga parang, minsan ganun siya eh. Tuloy-tuloy eh. So may good parts. Pero feeling ko hindi siya yung right choice of being the king. Pero right choice siya on being sa MMFF. Kasi mas makakahatak siya ng tao. Attention. Kumbaga maraming viewers yung manonood kung si Vic Soto yung paggaganap. Yun yung parang naging good thing siya sa akin. Kasi maraming makakanood, maraming mapupukaw yung attention, maraming mapapatanong, marami ring napapa-daydream kung ganito ba ang Pilipinas, kung hindi sila nasakop. Ang masasabi ko sa film, yun nga, ang ganda sa akin, nagandaan ako. May parts sa film na pangit yung fight scenes, stiff yung fight scenes. Yun din, parang yung motivations, bakit ganon. Yung progressive country, hindi ko alam kung paano nila dapat na-establish. World building, medyo nagkulang lang, pero sapat pa rin. Ganda nga nung sinong sa laban eh. Yung sa tunggalian. Pati yung lugar talaga, yung trono, yung iniisip ng ibang tao, parang Encantadia. Pero sa akin hindi eh. Effort talaga yun eh. Effort ng mga prod team yun eh. Production team yun eh. Hindi nga siya mukhang hindi nga siya mukhang parang Encantadia na sobrang OA sa design. Sobrang natural nga siya tignan eh. Doon ako natuwa eh. May baybayin, may woven textures, may kulintang, yung mga necklaces nila, ang ganda. Kaya sabi ko, yun, parang sa akin, pasado pa rin siya sa akin. Kaya ko man mabigyan nga yung film ng 7.5 to 8 out of 10 eh. Kasi
yung iba may mga dragging scenes, pero sa akin, napansin ko kasi, napapaisip kasi ako talaga na sana ganito yung Pilipinas. Sana yung mga ganong scenes magawa dito sa Pilipinas talaga. Sana yung government natin ganito ka-competent. Sana ganito tayo katapang to fight for our country. Mga ganon. And yun nga parang doon ako napapaisip. Nung ano lang, yung medyo off lang ako is yung sa case system. Bakit hindi nila na-solve yun? Bakit di tayo naging progressive ba? Yun lang. Pero kaya ko siya ibigay ng 7.5 or 8 out of 10. Kasi ang ganda. Ang ganda ng lines talaga. Sobrang saludo ko sa script. Yung pagbabato ng mga lines. Nagustuhan ko siya kung paano gamitin yung Filipino words. Yung malalalim na words na hindi siya pilit. Yun yung sinasabi ko, hindi siya pilit. Ang natural niya pakinggan. Ang ganda ng pagkakabigkas. Ganun kaganda yung parang smooth ba? Kumbaga, smooth yung delivery ng lines nila. And sana kung gagawin tong series, no? Sana. Gawa sila series, tapos kada episode, iba-ibang director yung titira. Kunwari, Gerald Taro, yan, si Michael Tobiera ulit, June Robles lang. Parang iba-ibang take kada episode. Tapos kahit 10 episodes lang, talagang paggastusan nila, di ba? And may hint pa nga dito, parang may after credits post-credit scene. Yung kay Christine Reyes, yung kumakain siya sa kulungan. Di ko alam kung anong gagawin nila dun. Pero, meron din iba, may ibang ganun din sa MMFF. Pwede ko rin sabihin yun. May parang, ewan ko ba't gumagawa sila ng post-credit scene, no? Yun lang, parang ansaya lang isipin na maganda rin pala yung Pilipinas. Sobrang rich nung culture natin. Sobrang rich and na-highlight yung culture natin. Yun yung gusto ko. Na, syempre hindi naman lahat ng tao alam din yung ganun Kaya, yun, yung naisip ko, sana may gumawa pa ng ganitong film. Sana ito yung stepping stone na para gumawa ng quality Filipino films na integrated pa rin yung culture natin. Siguro yun, doon na natin tatapusin yung ating deep dive. And kung may comments kayo, suggestions, reactions, comment down below kung nag-agree ba kayo sa akin or hindi. Comment down below din. Yun, sobrang saya din kasi nung experience sa panonood ng Kingdom. Kahit paano, ako wala expectations noon na parang ganun kaganda or parang sobrang mabubigani ako. Pero nagandahan talaga ako sa akin. Kaya, yun, doon muna natin tatapusin and for more exclusive updates, feel free to follow Di Na To Drawing Podcast on Facebook, Instagram, X, YouTube, Spotify, Playback, and Shopee. Ayan, suot ko ngayon yung merch na gawa ni Lloyd Zapanta. Baybayin siya. Natataon dito sa Kingdom, no? So, parang check nyo na lang din sa Shopee namin and hopefully mag-add to cart kayo. To support our podcast din, subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel to have more contents like this. And marami pa tayong gagawin next year. And yun yung ipa-plot na natin ngayon. Kaya abangan nyo na lang yung mga susunod na episodes. Baka movie reviews ulit. And yun. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Bye guys! Ano ba tawag doon sa Hindi abisala, yung kantadya, yung gumagano siya. Ayun, bye guys and happy watching sa MMFF. And sana supportahan niyo yung mga Pilipinong pelikula. Yun lang. Salamat!